Hello. Ayun. Sige, magandang umaga ulit sa ating lahat and happy Lord's Day. So, tayo ngayon ay nasa part 3 na nung series natin sa ating Bible class. At yung series nga po natin ay ang pinag-uusapan yung the gospel blessings. Tamang-tama, di ba? Yung pinangaral kanina ni Brother PJ ay yung hindi nagbabagong ebanghelyo at tayo bilang iglesia ay dapat tapat na ipinapahayag ito. Sa loob ng ebanghelyo ay makikita rin natin na may makikinang na mga diamante na pwede nating kamanghaan. So ngayon, ang topic natin ay yung adoption. So yun, sa mga ilang napakinggan ko at nabasa ng mga materials na patungkol dito, yung napapansin ko na common na observations ng mga ibang authors, theologians, preachers ay yung doctrine na ito yung kadalasan na nane-neglect or di gaano na napapansin. So sabi nga ni Robert Alexander Webb, isa siyang Presbyterian theologian, sabi niya dito, the evangelical doctrine of adoption received but slender, so limited lang, slender treatment at the hands of the theologians. So it has been handed with the meagerness entirely out of proportion to its intrinsic importance and with the subordination that allows it only a parenthetical, so parang nakaparenthesis lang siya, secondary, in place sa system of evangelical truth. So, ang sinasabi dito ni Webb ay sa kabila ng kung gaano ka-importante in and of itself yung blessing patungkol sa adoption ay hindi proportion yung pag-deal sa kanya or kung paano siya i-handle ng mga theologians or paano siya pag-usapan. Ang isa sa mga naisip ko na theory dito kasi parang wala namang masyadong nagko-content sa adoption. Kasi, I don't know. Pero isa yun sa mga naisip ko compared sa justification, sa election. So, parang very controversial sa ilan na i-predestined tayo before time, kaya nagkakaroon ng division between naniniwala sa mga synergistic, no? May partisipasyon ng tao sa kaligtasan at mga monergistic kung saan ang Panginoon lahat yung may akda ng kaligtasan. So tuloy pa ni Webb, sabi niya kagaya din daw ni Calvin, John Calvin, wala man lang daw siyang allusion dito sa topic na ito. Or si Turretin, no? Hindi ko siya kilala sa mga gawa niya, pero isa siyang Genevan Reformed Theology. Siya naman, tinuturing niya na second element lang daw yung adoption sa justification. So, kumbaga, ito yung sinabi kanina, parenthetical lang, secondary lang, so hindi siya masyadong pinapansin. So, although ganito daw yung common, pero may mga ilan pa rin na mataas din yung tingin sa katuruan na ito, gaya ni Frank Allred. So, napakinggan ko lang yung study ni Pastor Ramin Kaliwag sa Reformed Bible Study about sa adoption at kinote niya si Allred. So, tinignan ko rin yung mga gawa niya. Sabi niya dito, ang suggestion ni Allred ay ang adoption, it embraces all other blessings of the gospel and likens to the invisible framework that holds together a tower. So, sabi niya na ang adoption ay yung, kumbaga ito yung framework na nag-hold daw sa ibang mga gospel blessing. If I may, ako yung nag-agree dito kasi ito yung point ng redemption ng Panginoong Jesus o ng Panginoong Diyos. Sinabi sa Ephesians chapter 1 verse 5, He predestines us for adoption to Himself, sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. Pero, sa pagpapatuloy natin, tingnan muna natin kung ano yung definition ng adoption. So, dyan sa mga handout natin, ang nilagay ko dyan is, ang definition ng adoption is God changing the legal status of the redeemed to sons and daughters. So, kung hihiramin ko kung paano sinamarize to ni Pastor Joseph, yung definition, ito yung sinabi niya, simple lang at very on point.
the redeemed become sons of the Lord. So, pero in-intend ko talaga na bigyan ng emphasis yung sa legal status, yung judicial aspect ng blessing na ito kasi in that sense, masasabi na medyo close siya, similarly to justification, pero mamaya pag titingnan pa natin kung yung comparison niya with justification sa regeneration. At actually, hinango ko rin tong binigay kong definition kay Waldron. Sinabi niya dito, adoption is a change of legal status from that of a slave to that of a son of God, which takes place by faith at the moment of union with Christ. So, ganun din yung sinabi ni Martin Lloyd-Jones. No? Meron silang same na term na ginamit regarding legal standing and judicial act. Sabi dito ni Jones, adoption is the judicial act of God by which He confers or bestows upon us the status or the standing of children. So, makikita rin natin sa John chapter 1 verse 12, ito rin yung sinasabi ng Bible. But all who did receive Him, si Jesus, who believe in His name, sa pangalan ng Panginoong Jesus, He, ang Diyos Ama, He gave the right to become the children of God. So, ang pagbibigay ng pribilehiyo, ng karapatan, ay ito yung mga lengguwahe ng legal standing. So, yung word na ginamit doon, yung right, ay mula sa Greek word na exousia, na ang meaning nito is power, authority, liberty, jurisdiction. So, ang nagbigay nga nito yung Diyos Ama. Sabi pa ni Murray, adoption is concerned with the fatherhood of God in relation to the redeemed. So, kung paano ang relationship ng Diyos bilang Ama sa kanyang mga niligtas. So, later on, nakita nyo dyan siguro sa handout, titingnan natin yung iba't ibang gamit ng fatherhood sa scriptures. Pero, bago yun, tingnan muna natin din yung biblical terminologies na related dito sa adoption. So, yung una dito is yung huiothesia. So, ang ibig sabihin nito, ito yung mismong Greek word for adoption na ibig sabihin nito ay placing as sons. So, inilalagay sa katayuan ng pagiging anak. At ganito yung adoption, hindi related sa iyo, tapos magkakaroon siya ng katayuan bilang anak. Yung biological child, hindi natin bibigyan ng katayuan ng pagiging anak kasi related na siya sa iyo automatically. Ganito tayo bilang makasalanan sa harapan ng Diyos na hindi pwede makihulubilo sa kabanal-banalang presensya niya, inilagay niya tayo sa katayuan ng pagiging anak sa pagsampalataya sa anak niya na si Kristo. So, ang isa pang salita na titingnan natin dito is yung salitang tekna. Ito yung usual word na ginagamit pag nakita natin yung mga salitang children sa New Testament. At yun ay ginagamit sa both sexes. So, pag narinig natin yung adoption na ikaw ay tinuturing na ang mananampalataya ay tinuturing na anak, hindi yun exclusive sa sexes. Kaya ganun yung summary na binigay natin, sons and daughters. So, yung legal status natin as redeemed sons, kung mananampalataya ka, ay anak ng Diyos. Ngayon, tingnan natin yung mga gamit ng fatherhood sa scripture. So, nakuha ko lang din to kay John Murray. So, meron siyang actually 4 to, pero pinagsama ko na yung isa. So, ang makikita natin na paggamit ng fatherhood sa scriptures ay yung tinatawag na intertrinitarianism. Yung second is creative. Tapos yung third is adoptive. Yung adoptive, meron siyang 2 component, which is yung theocratical, kung paano nakipag-relate ang Diyos, kung paano naging ama ang Diyos sa bayan ng Israel. At yung isa is yung church. So, tingnan mo natin yung una, intertrinitarianism. So, kung may rank tayo na number 1 na dapat natin maisip pag ginagamit yung fatherhood or relationship ng fatherhood sa scripture, ang una dapat nating maisip ay yung relasyon ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Dahil ito ay very unique. So, this is exclusive relationship between the first person and the second person of the Trinity.
So, according din kay John Murray, so yung relationship na ito is so unique that not even the Holy Spirit is the sons in that sense. So, very unique siya. So, hindi natin sinasabi na sinasantabi natin yung banal na espiritu, hindi to subordination sa within the Trinity, pero ito ay usapin para ma-distinguish ba kung sino yung person within the Godhead. So, ang lagi ko naririnig kay Pastor Joseph dito ay tatlong sino at iisang ano. So, ito yung parang payak na pagpapahayag patungkol sa Trinity. So, ang Ama ay hindi ang Anak, ang Anak ay hindi ang banal na Espiritu, at ang banal na Espiritu ay hindi ang Ama. Kaya makikita natin na ginagamit sa Scripture yung salitang bigatin patungkol sa Panginoong Hesus. So, monogenes yung sa Greek nun, na ang ibig sabihin nun is unique one. So, walang ibang estado o wala kang mapagkukumparahan ng pagiging anak ng Panginoong Hesus sa Ama sa atin. Kaya, magbibigay ako ng mga verse na nagpapakita na kung paano binibigyan din ng Panginoong Hesus, kung paano siya nagiging maingat na bigyan ng distinction yung relasyon niya sa kanyang Ama at sa mga disciples niya. Yung isa dito is in John chapter 20, verses 17 to 18, or kahit yung 18 lang. Sinabi niya doon, ito yung after na ng resurrection. So, nagpakita si Jesus kay Mary Magdalene. Tapos, sinabi niya doon sa kanya that, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. So, mapatanong ka na lang, ba't pa niya kailangan paghiwalayin? So, isa itong ginagamit na proof text na iba yung relasyon ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama at iba kung paano sa disipulo. Ang another example ay yung sa Matthew 6, kung paano tinuruan ni Jesus manalangin yung kanyang mga disipulo. Sinabi niya doon, but when you pray, yun yung don't do it for the sake na makita ka ng mga tao, yung praise nila, ma-acquire mo, o kaya mga meaningless words, na mga repetitions. Tapos sinabi niya doon sa huli, pray then like this, tapos yung Lord's Prayer na. So, hindi niya sinabi na, let's pray like this. So, hindi niya sinasama yung sarili niya. So, isa din itong ginagamit na indication na iba yung relasyon ng Panginoong Hesus sa Ama. Pero yung point lang naman natin dito ay magkaroon tayo ng understanding na gaano man ka-glorious yung truth ng biyaya ng pagkukupkup, ay hindi dapat natin yun i-equate sa sonship ng Panginoong Hesus. Very unique siya. Kaya sa kanila na mga nag-claim na anak sila ng Diyos in the same sense kung paano anak ng Diyos si Kristo ay isang malaking kahangalan at nakakaawa din yung mga tagasunod nila. So yun, second natin na usage ng Father is yung creative. So, as the maker of all things, God is the Father of creation. Doon sa Acts 17, makikita natin doon na Paul using secular references, kasi sinabi niya doon sa Acts 17, even some of your poets have said, for we are indeed your offspring. So, to support his case na sabi niya, being then God's offspring, we ought not to think that the divine being is like gold or silver. Since it appears sa mga gaytong passages, yung katulad ng Acts 17, hindi ko na binasa yung iba, yung Hebrews 12:9, James 1:17, pero dahil lumalabas yung mga gaytong kung paano nakarelate ang Diyos sa Ama o ang Diyos sa kanyang nilikha, ay hindi rin mali na ituring yung Diyos bilang Ama sa sangnilikha. So magandang i-consider din na sa paglikha, sa creation, ang bawat persons ng Trinity ay bahagi sa paglikha. Kaya hindi rin mali na isipin na kapag tinutukoy yung creative fatherhood, ay hindi lang siya exclusive sa first person. Sabi ni Murray, since all three persons of the Godhead were the agents of creations, we cannot restrict this fatherhood to the first person of the Trinity.
But we must think of the Godhead as sustaining that relationship or that relation to angels and men. So isang ano lang, dapat lang bantayan kasi merong katuruan na ang tawag is universal fatherhood. Merong kalabisan din kasi sa pagtuturo nito na since lahat tayo ay created ng Diyos, ay automatically anak na tayo ng Diyos. So mali yung ganitong katuruan. Tama siya sa lahat tayo nanggaling sa Diyos, pero pag ito yung sinasabi, ay merong mga kompromiso at hindi lang maliit na bagay yung mga kompromiso. So sabi ni Murray dito, to substitute the message of God's universal fatherhood for that which is constituted by redemption and adoption is to annul the gospel. So napakalaki nung i-compromise ng gaytong katuruan na parang wala nang silbi ba't pa dumating ang Panginoong Hesus. Kanina pinangaral na di nagbabago yung Ebanghelyo, ito yung parang pinakapag-asa natin, pero i-attribute natin sa universal fatherhood yung pagiging Diyos ng pagiging ama ng Diyos. So buhay ng Panginoong Hesus yung binigay niya at ano nangyari sa sakripisyo niya kung ito yung tatanggapin. So, yung point lang naman natin dito ay makita natin na yung pinakamataas na luwalhati ng Diyos bilang Ama in relation to His creation is not creation itself, but in redemption. Dahil in the mind of God, from eternity past, kaluwalhatian niya na iligtas yung mga hindi karapat-dapat sa pamamagitan ng kanyang anak. So, dito tayo sa third, which is yung adoptive. So, dalawa to. Again, theocratic. Ibig sabihin ng theocratic, it refers to God's adoption to Israel as His chosen nation and people. So, ang bayan ng Israel ay tinuturing na anak ng Diyos sa Old Testament. Isa sa mga instance nun ay nung sinabi ng Diyos kay Moses, I think it's Exodus 4:22. Sabihin niya kay Pharaoh na palayain na nga yung bayan ng Israel para paglingkuran siya. Yung mga exact words na sinabi ng Diyos kay Moses, Israel is my firstborn. Let my son go to serve me. Refuse and I will kill your firstborn. Diba? It's talking about vengeance is the Lord. Yogay ito, ka-vengeful yung Panginoon, ka-jealous yung Panginoon sa mga bagay na sa Kanya. So again, pero ang pinapakita doon is yung kung paanong adopted son, yung as in national, yung bayan ng Israel. Ngayon, sa 5 pagkakataon na binanggit yung adoption sa New Testament, yung isang occurrence doon na kung saan ay tinutukoy yung national adoption na to is yung sa Romans 9:4. So sabi doon na they are Israelites and to them belong the adoption. At meron din mga pagkakataon na nababanggit sa Old Testament na every time na, or may mga pagkakataon pag binabanggit yung redemption ng Israel ay nakadikit dito yung pagiging anak ng Diyos. At yung nilalarawan nun, ng mga events na ito na ang Israel ay mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ay ito'y nilalarawan yung totoong pagkaalipin, which is yung tao sa kanyang kasalanan. At kung paano niligtas ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ay ito naman yung nilalarawan naman ito, yung pagliligtas na ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya kung may general distinction lang tayo dito sa dalawa na ito, yung Old Testament is preparatory at yung New Testament ay yung pagganap na o consummatory o yung mismong substance na inaanino ng Old Testament. So, sige, dako na po tayo sa nature of adoption. So dito sa nature of adoption, titingnan lang natin or tatanong natin sa mga sarili natin, sino ba yung ama ng mga mananampalataya in adoption? Ang sagot doon ay yung Diyos Ama. Isa sa mga pwede natin ulit tingnan yung kaninang tiningnan natin, yung John chapter 20 verse 17. Again, yung pagpapakita ni Jesus kay Magdalene. Kung kanina yung emphasis natin ay
ay yung pagiging hiwalay pa ng pag-address ni Christ sa Ama at sa disipulo niya. Ngayon, titingnan naman natin kung paano ang pinatutungkulan ni Jesus na Ama, hindi niya naman kausap yung sarili niya doon kasi maling katuruan din yun. Naniniwala tayo sa Trinity, so may ibang person na kinakausap siya at yun yung Ama. At ganoon din, yun din yung sinasabi niya na Ama din ng mga disipulo. So, kaya it just logically follows na ang Ama ng adoption ay ang first person. Yung pangalawa nating titingnan dito ay yung significance or purpose. Bakit separate na blessing or gospel blessing pa tong adoption? Ba't di na lang natin ayunan si Turitin na dapat secondary na lang to sa justification? Dapat matik na yung adoption. Nakahiwalay ito dahil sa lahat ng gospel blessing, yung biyaya ng pagkukupkop, siya lang yung kaya tayong ihatid or kayang ihatid yung mga mananampalataya sa layunin talaga ng redemption. The Apostle Paul defines it as the very goal of the gracious purpose of God concerning sinners. So, ang point ng redemption concerning us ay hindi lang tayo linisin, hindi lang ayusin itong mundo. Although okay yun, magiging glorious pa rin ng Diyos nun, pero yung ibilang pa tayo sa pamilya ng Diyos ay isang bagay na mahirap isipin sa mga kung nandun tayo sa kaisipan na yan, kung gaano tayo ka makasalanan at di karapat dapat sa harap ng Diyos. Sabi din ni Murray dito, calling or election, regeneration, pardon and justification are presupposed and adoption supervenes or it is the result upon the condition and status established by these acts of God and initiates a status and introduced to a privilege, ito nga yung pagiging anak, which calling, regeneration, and justification enlarged to the fullest extent do not themselves define or explicate. So, sinasabi lang dito ni Murray, no, kahit i-maximize natin yung meaning ng election, ng regeneration, ay hindi isa sapat yun para i-communicate sa isang believer na isa na siyang anak ng Diyos. Kaya ito yung significance ng or purpose ng pag-distinguish ng adoption. Hindi sasapat yung mga ibang blessing. Oo, kung susundan ko rin yung illustration ni Pastor Erdinon na sa justification, yung pinawalang sala ka na, tapos sige, malaya ka na. Paano? Pero wala kang uuwian, palaboy-laboy ka lang. Siguro sa iba, okay yun. Pero kung ikukumpara mo siya o itatapat mo siya na kung yung judge na yun ay sasabihin pa, sige, umuwi ka doon sa bahay. Tuturuan kita, iwawangis kita sa totoo kong anak, ay mas malaking biyaya yung ganong klase ng pagturing mula sa Diyos. So, ang point lang natin dito, adoption is the act of grace wherein it brings redeemed sinners to the privilege of sonships to God. So, kanina, binanggit ko na titingnan natin yung distinction ng adoption or comparison niya in relation sa ibang gospel blessing. So, tingnan natin yung una. So, adoption compared to justification. So, similar sila in the sense that they are both legal standing before God. So, yung isa, it is legally declared right with God. Maganda yung ginamit na word ni Webb dito ni Alexander Webb. So, sabi niya doon, citizenship. Yung nire-resolve ng justification ay yung nawalang citizenship ng isang makasalanan. So, ito yung nire-redeem niya. While sa adoption, ang makasalanan na yun ay legally declared as son and daughter. Ang nire-redeem nito ay yung lost sonship niya. Sabi ni Sam Waldron, the whole story of the Bible is the story of how mankind's original filial relationship with God as their Father is restored through the work of Christ. So originally, si Adam, ang relationship niya is anak, pero dahil sa kasalanan, lahat ng ito ay nasira. Pero ito ay sa biyaya ng Diyos ay niredeem sa pamamagitan ni Kristo. So sa regeneration naman, comparing adoption sa regeneration,
pareho nitong tinatakil yung filial relationship ng makasalanan sa Diyos. So, yung isa, yung regeneration, ito yung disposition, yung state of the heart. While yung adoption, ito yung filial standing, yung formal at legal na katayuan pa rin ng isang makasalanan sa harap ng Diyos. Sabi ni Webb dito, in the fall, the sinner not only lost his rights and the footing of a child, but he also lost the heart and the spirit of the child. So regeneration reimparts his lost filial disposition, while adoption restores to him his filial standing. Ayun. So tingnan naman natin yung, so yung point lang, ba't ba natin kailangan makita yung distinction nung adoption in compared to sa ibang gospel blessing? To praise God in the beauty and the wisdom of every gospel blessing. So, kanina, hina-highlight ko na napakaganda nung adoption. Iba would go for that it's the greatest blessing. Pero, ayun, kung titingnan sila na magkakasama, makikita natin kung paano nakakamangha yung plano ng Diyos sa pagliligtas. Na bawat distinction nila ay masabi natin, magaling ang Panginoon. And hindi yun maiisip ng kahit sino man sa konseho ng mga anghel, kundi sa konseho lang ng Trinidad. So, tingnan man natin yung results ng adoption. So, anong mangyayari once na isa ka ng legitimate na anak ng Diyos? Itong listahan na nakuha ko is from Martin Lloyd-Jones. So, tingnan natin yung una. Sabi dito, losing the spirit of bondage of fear and having the spirit of liberty. So, Romans 8:15, for you did not receive the spirit of slavery, fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. So, Christians are no longer afraid of the law and its condemnation, no longer afraid of death, instead enjoying the glorious liberty of the children of God. So, liberty ba na gusto gawin lang yung kahit ano natin gustong gawin? Kung kasalanan yung kinasasabikan natin na gawin sa balitang ito, evidence yun na hindi ka pa malaya at alipin ka pa sa kasalanan. Sabi ulit ni Hill dito, ni John Hill, for since adoption flows from the love of God, so such children of God must be interested in it, strongly interested in His affections. Psalm 37:4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kung ang desires natin is keeping us from delighting in the Lord, then there might be no delighting in the Lord in the first place talaga. So, kung pinalaya ka, pero ang gusto mong gawin ay yung bagay na pang-alipin, pang-preso, so it doesn't follow. To enjoy the liberty, na kahit makita natin yung kainaan ng pagsunod natin, to the point of discouragement, we would still be able to cry, Abba, Father, because the Spirit of God is bearing witness to those who are truly His. So, yung second is bearing the name of God. Ang titingnan na lang natin dito na passage is yung sa 1 John 3:1. See, behold what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God, and so we are. So, sa iba, ang ginamit, behold. So, masdan mo. At isa ito sa mga proof text din na yung Diyos Ama, yung fatherhood ng adoption. Dahil yung Ama yung pinapatungkulan dito na masdan mo yung pag-ibig ng Ama. At yung dalhin natin, yung pangalan ng Diyos ay pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi niya sinabi na that we behold what kind of love the Father has given us, that we are righteous before Him. Or hindi niya rin sinabi that we desires the things of God. Pero we are children. So, something to think about na patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Kung ikaw ay may brand ka na isang anak, ito'y assurance na pag-ibig ng Diyos. So, yung third is about fatherly discipline. Sabi ni Martin Lloyd-Jones, kasama ito, pero magaan nyo itong hindi maganda kasi disiplina to. Pero, again, wala namang hindi mabuti mula sa Diyos. Sabi sa Hebrews 12,
My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves and chastises every son whom he receives. So it's no longer the righteous and holy indignation of God towards sinners, but a loving discipline. So wanting His redeemed to be conformed into the image of His Son, to be holy as your Father. Again, ina-assure niya, Ama mo ako, gusto ko maging katulad kita, to be holy as your Father as holy. So, number 4, yung certainty and security. So, tingnan natin yung sa 1 Peter 3:4. Sabi dito ni Peter, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy. He has caused us to be born again. Again, pinanganak ng muli. To living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. To an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. So if you are adopted in the family of God, you are co-heirs with Christ. So yun sinabi sa Romans 8:17. And your inheritance is incorruptible, undefiled, and it fades not. And it's reserved in the heaven for you. At yun din sa Romans 8:38-39, na kung saan ina-assure sa atin dito that not even death, life, nor angels, nor rulers, nor anything na makakapag-alis sa atin sa pag-ibig ng Diyos, sa Panginoong Hesus. So, ayun, tatapusin ko lang yung study ngayon sa pag-quote kay Robert Alexander Webb sa kung paano niya tinitingnan yung adoption sa whole array ng gospel blessing. Sabi niya dito, there is a sense in which adoption is to be crown and glory of the entire redemptive process. The admission of sinful men through the grace of adoption into the family of God, with all the rights and privileges of sons in His house. The culmination and climax of the blessings of redemption. So the point is, when God sent His Son, He intended that His redeemed would be co-heirs. Si Christ, yung firstborn, at yun, lahat ng mga mananampalataya niya will receive the same na mana ng Panginoong Hesus. So dun siguro tatapos yung ating study. So pwede po tayo mag-open sa discussion din po. Sige. Thank you so much dun sa study. Pero dun ako sa part ng ng bearing the name of God. Kasi merong mga ibang mga Christians na nagki-claim na kumbaga sa akin okay yung naririnig ko na kini-claim nila I'm a daughter of God, son of God. Kasi adopted nga eh. Pero doon sa mga nagsasabi na I am a princess, anong mo doon? Kasi, honest question ko to dito na. Kasi para sa akin, parang yan kasi nga, king eh, di ba yung hari? Tapos, daughter sila. Di ba sinasabi nila, I am a princess. I am a prince. Kasi hari yung ama ko eh. May mga ganun silang claim. So, what can you say about that? Though wala pa ako nababasa sa scripture na sinasabi talaga na princess ka kasi adopted ka, prince ka kasi adopted ka, pero nandun ako sa daughter. What can you say about that? Yan, thank you, Deacon. Sige, salamat din sa question. Oo nga, parang naalala ko nga din yung mga ganung pag-label sa mga sarili as prince or princess. Yun nga, siguro yung personal stand ko doon, kasi may sense pa rin na pag sinabi na in-adopt ka, at least for me, parang nandun pa rin yung sense of unworthiness. Kaya, although may katotohanan naman yun na kung anak ka ng Diyos, ay co-heirs ka kay Christ, so exalted yung Pero siguro yung take ko siguro hindi rin naman mali, pero yun nga yung condition kasi ng heart when they say that, na ano ba yun, it's more of
carnal ba or ano, parang pag-exalt na ba sa sarili. So, yun din, examination din ng puso sa intention, ba't niya sinasabi yun or ba't ganun pa yung term na ginagamit. Pero yun, ganda yun lang siguro yung opinion ko doon. Pero baka may iba rin na na-encounter yun, tapos kung ano yung take nyo doon. Princess, ayan si Monica. Ano po, parang naisip ko lang, technically kasi, di ba, a person would be called prince or princess if you are in the line of nobility. Parang ganun. Pero since adopted nga tayo, parang we are not worthy of that title. So doon sa mga adopted, sa ating mga Kristiyano, yun nga, nasabi ni Sir na walang reference sa atin being prince or princess. The only one referred as prince is Christ. Siya lang yung nakita kong ganun. Ayun lang. Tapos may tanong ako, Deacon. Pa-correct lang ng information ko. Kasi parang may nabasa ko before na sa Jewish law concerning family, yung mga biological children, parang possible na pwede silang i-disown. Unlike dun sa adopted na hindi pwede. Parang because of the legality nung process na yon, hindi sila pwedeng i-disown. So, in a sense, iniisip ko na tama yung ganun kasi parang sa atin din, if a Christian is really adopted, hindi na mawawala yun. Parang forever, for eternity ka ng anak ng Panginoon. So, tama ba yung ganun? Bago sa akin yung information na di pwede mo i-disown yung anak mo pero yung in-adopt mo ay hindi because of the legal. Oo nga. Bago yun sa akin, pero kung i-relate ko yun sa pagiging adopted natin, sa Diyos, siguro siguro parte yun, yung legal kasi salita ng Diyos yun, sinabi niyo yun. Pero mag-a-appeal ako dun sa kung sino yung Diyos na hindi siya magsisinungaling, hindi siya magbabago. So yung mismong karakteristik ng Diyos, yung pinaka foundation ng pag-aasa ko. Not just the legal part, kasi legal standing mo ay. Pero yan magandang information. May ganun pa lang. Hindi disown yung anak tapos natira yung mga ampon. Bro, Deacon. Yung ko lang, comment ko lang kung bakit yung adoption ay hindi masyadong hot topic. Kasi I think universal knowledge sa karamihan ng mga sa worldly view na parang lahat tayo anak ng Diyos Parang wala dong issue Parang hindi nagko-contend yung mga tao kasi ang thinking natin, lahat tayo anak ng Diyos. In some sense, tama nga, nabanggit mo nga. Pero yung question ko, Deacon, is, kung sakaling walang adoption, ibig sabihin ba nito, God is not obliged to hear nor answer our prayers? Kasi, sabi mo nga, pinatawad tayo, hayaan na lang tayo, pero yung mga prayers, sustenance, blessings, and others, ibig sabihin, yung implication nun is hindi obliged yung Diyos na pakinggan o sagutin yung mga panalangin. Tama bang ganun yung isipin? Experiment sa isip. Oo nga. Sige, natry ko lang pero pwede niya ako i-correct dito. Siguro makikinig pa rin yung Diyos kasi, pero hindi sa relational na manner kasi siguro kung isipin ko yun kung lahat ay legalities siguro ang naalala ko sa isang preaching I think kay Paul Washer at dahil anak ka na ng Diyos may karapatan kang kumatok ng 3:00 na madaling araw sa panalangin sa Diyos kasi so siguro yung ganong klase ng intimacy sa makikipag-usap sa Diyos ay hindi mangyayari. So lahat mayroong proseso like daan ka muna. Pero again, nag-experiment lang sa isip. Pero hindi ko siya masasagot na siguro ganun ang gagawin ng Diyos. Pero ayun, parang yung mga wala kasi doon pag tinanggal yung blessing ng adoption is yung relational part ng gospel blessing kasi sa justification matuwid ka sa harapan ng Diyos. Sa regeneration, gustong-gusto mo yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Pero kung walang adoption, naglalaboy tayo na gusto natin maging parte. Gusto natin yung mga bagay patungkol sa Diyos pero malayo tayo sa
nasa labas tayo ng mansion niya or bahay niya or bakuran niya kasi hindi tayo related sa usapin ng pagiging pamilya. So, ayun, yun lang. Yung sa relationship part nung mga gospel blessing, yun yung mawawala siguro. Pero makikinig pa rin yung Diyos kasi kung obligado pa siya, ang Diyos kasi ginagawa niya kung ano yung tingin niya na tama. Hindi ko rin masasabi yung patungkol. Pero again, dahil nga salamat sa Diyos, binilang tayo sa pamilya niya, may kasiguraduhan na papakinggan ka niya, na yung kahit sabi sa scripture, cast your cares upon the Lord kasi nakikinig siya sa atin. So yun sa akin. Bro Arvin. Soli mo na yung comments. Tatlong question. Yung pangatlo kay Nanay, kay Mami Lawrence. Yung unang question, yung sa pagkakasabay-sabay nila. Magkasabay ba yung regeneration, tsaka adoption, tsaka justification and adoption? Yun ang naman yung sa first question, kung sabay. Then yung pangalawa, ilang na ba yung pangalawa? Yung mental block? Yung siguro yung pangatlo muna. Yung pangatlong tanong ni Mami Lawrence, kapag ba nananalangin yung mga hindi na-adapt, yung mga sinners nagpe-pray sila sa Diyos, hindi ng repentance kundi talaga mga common grace prayers, pinapakinggan ba yun ng Diyos kumpara sa dun sa adopted? So yun lang muna. Maganda yung pangatlong tanong kasi tanong ko ano. Pero yung sa unang tanong, kung ano ba yung nauna, kung ang nabasa ko doon sa kay Samuel Waldron, so parang chronologically hindi natin sasabihin na yung kung ano yung nauna kasi lahat yun ay nangyari sa eternity past. Alam ko before tinanong yung eternal justification, pero gusto kong yung sinabi ni Spurgeon, maganda, sabi niya, what God does in time, He predestined. So parang inakda ng Diyos. Pero sa usapin na nasa oras tayo, siguro logically na lang natin ang pagkakasunuran. So, nauna yung regeneration, tapos faith, justification, tapos adoption. Tapos ang napakinggan kong explanation doon ay hindi mag-a-adapt yung Diyos ng hindi pa regenerated. So, parang kung i-adapt ka niya tapos wala kang desire to be with God, parang hindi parang hindi mo maisip yung nabiyaya yung adoption. Tapos yung sa third na question mo, kung nakikinig ba yung Diyos, parang pares nung kaibigan mo. Kung nakikinig ba yung Diyos sa panalangin ng mga hindi mananampalataya? Yung mga hindi adopted. Sige, pwede niyo akong tulungan doon, pero oo nga prayer of the wicked is an abomination in the eyes of the Lord. Pero kasi yung inisip ko nung tinatanong mo yan ay yung mga sinabi mo naman kung hindi repentance yung panalangin. Siguro hindi ako maliligaw kung sa scripture yung susundan natin. So, the prayer of the wicked is abomination to the Lord. So, pero kung yung mga pagkakataon na tumutugma, yung mga prayer nila, yung mga #blessed, pero isa sa mga natutunan ko rin dito sa church, isa sa mga indication ng ano ba? Parang indication na nawala yung thought ko sa gitna Pero ang end nun ay hinahayaan ka niya na makuha mo yung gusto mo. So parang in sense ay pinabayaan ka ng Diyos sa gusto mong gawin. So kung nangyari yun, tumutugma yung prayer nila, quote and quote, sa mga worldly desires nila, ay isang indication ng judgment sa kanila ng Diyos. So, ayun. Pero again, di natin sinasabi na judge na sila in hell kasi nandito pa rin tayo sa panahon kung saan napapakinggan pa rin nila yung gospel. So, ayun. Ayun, naalala ko na yung sa second question.
pwede man nating ipahayag kasama sa ebanghelyo na yung adoption para sa mga walang magulang, lumaking walang parents. Pwede ba nating magamit yun as part ng pag-evangelize natin yung blessings of adoption? Okay. Magandang tanong yun, no? So, ang masasabi ko doon ay pwede natin panoorin ulit yung Bible kasi ni Pastor Joseph about adoption. Kasi pinanood ko ulit yun, parang kumukuha kasi ako ng paano pwede kong ma-relate. Pero nakaka-refresh kasi siya na isa sa mga inaasahan sa mga Kristiyano. So I think, yes, pwede pa rin magamit yung doctrines of adoption sa mga walang magulang kasi sila nga yung may pakialam sa kanila, may pakialam sa kanila yung Diyos. So bilang mga Kristiyano ay yun din yung parang conviction sa atin na since naranasan natin yung biyaya ng pagkukupkop ay maibabahagi sa kanila or even kung makapag-participate tayo sa anumang activity related sa mga orphans, either tumulong sa orphanage, bumisita sa kanila, or kung capable talaga ay mag-ampon, ayun, magandang mailarawan yung gospel sa ganong context. Yun, naalala ko na yun sa comment regarding sa prayer of the unbelievers or non-adopted. Malinaw naman na sa kalooban ng Diyos, kung sila yung nagpe-pray labas sa kalooban, na-expected naman sa unbeliever, malinaw naman yung salita ng Diyos na hindi talaga i-grant. Yun yung aware ako regarding sa prayer. Kasi kung nagpe-pray nga sila ng ikapapahamak ng kasalanan, common naman talaga yun, na dati naging ganun din tayo, malinaw na yung kalooban ng Diyos ay tungo para makita na yung tama. Yun yung kumpiyansa natin. Kasi dati naman, ganun din tayo mag-pray dati, na hindi adopted. Gusto natin yung parang genie lang yung Diyos. Hingi lang tayo ng hingi. Pero ngayon, bilang mga Kristiyano, of course, may paghingi pa rin tayo. Paghingi na maging kalooban natin yung kalooban niya. So, yun lang. Ayun, salamat din sa sinabi mo. Ayun, pas. Comment lang din dun sa sa ilang part dun sa na-raise up. In terms of gospel sharing, ingat lang din tayo na maging focus yung blessing instead of the giver of the blessing. Baka mamaya ang focus ay, alam mo yun, pumasok sila sa Kristyanismo dahil gusto lang nila yung blessing but not really na-present ng maayos yung giver of blessing, which is Christ. At yun naman yung pinakamahalaga din. Saka yung relationship kasi sa sin pwede kasing mawala, ang ma-fill up, ang ma-address mo yung emotions niya na wala akong tatay, wala akong magulang, gusto kong maging magulang yung Diyos, may proper may proper venue pa rin talaga siya. So we don't want to present yung pwede nating gamitin talaga, pero hindi yun yung magiging talagang pinaka-focus din natin. In terms of yung prayer naman ng I would say nang hindi adopted or hindi pa mananampalataya, I would say na hindi restricted yung Diyos sa panalangin ng mga hindi mananampalataya, pero tandaan pa rin natin na bawat kabutihan ng Diyos ay dapat magdala sa tao sa pagsisisi. So kung hindi, parang magiging curse pa na sinasagot yung panalangin, pero all the more na bakit ko pa kailangan maging Kristiyano, sasagutin naman din pala yung panalangin ko. So hindi nakita kung ano yung talaga yung pangunahing pangangailangan. So I would say na pwede, pero hindi restricted yung Diyos, at let's keep in our mind na lahat ng kabutihan na nararanasan natin, it should lead us to repentance and to Christ. Yun naman yung So ako, may tanong. Sige ba? Dun sa hinahanap ko kasi yung pagiging yung uses of father in the scripture. So may tatlong binanggit dito. Pero nag-dwell lang din ako dun sa part na siguro dalawa kay Adam. Kasi tinitingnan ko yung pagtawag sa kanya na son of God Pero alam natin si Adam na hindi pa nagkakasala. Son of God. Tinawag na anak ng Diyos. Tapos iniisip ko kung ano kung by creation ba siya na papasok dito. Tapos kasi nung nagkasala siya, yun yung nawala Yung relationship na yan yung filial relationship with God as well
So merong sense na hindi lang siya creation, kundi merong parang filial, no, na relationship. Tapos aside from that, meron pang sense ng pagiging father na binanggit ni Christ doon sa mga Pharisees. You are son of your father, the devil. Bakit? Kasi you're doing the will of your father, the devil. Merong sense na pag ginagaya mo ba yung will o kalooban ng o ini-imitate mo yung Diyos, merong sense ng pagiging anak. Parang ganun lang. Even sa hindi mananampalataya, kasi nakikita natin may mga characters na ini-imitate nila yung kabutihan ng Diyos, mga characters ng Diyos, pero hindi sila mananampalataya. And we admire people na, like for example, inaalagaan niya yung asawa niya, anak niya, etc. O magalang siya sa magulang niya, pero hindi siya mananampalataya. Parang ano yun? Ano masabi mo doon? Ayun, sa mga hindi mananampalataya, tapos parang meron silang commonality dun sa Diyos sa pagiging... Pwede ba na pang-apat yun na sense ng pagiging father yun? Kasi may tatlo iniisip ko lang parang parang tingnan natin base. Sige. Pero yun, kung may nakikita tayong nakabutihan din kasi, di ba, sa iba, parang it just shows yung pagiging image bearer nila ng Diyos. So, alam nila yung tama at mali. So, kung usapin na atheist to, na sinusuppress talaga nila yung truth, hindi nila masusuppress entirely kasi nanghihiram sila sa worldview ng Christian. So, kung may ganun man na, yung bait ni Kuana, para siyang, basta, parang pag sa kwentuhan, lahat na lang mabait. Parang wala na talaga kwento lang naman Mabait yan. So, ayun, para sa akin, it just shows na image bearer sila ng Diyos. Pero yun nga, dahil nga, ano lang yun, sa mga sarili lang nila, so parang very, tainted na wangis ng Diyos. So, yun pa rin, babalik pa rin talaga sa gospel para maituwid talaga ako. Ba't sila gumagawa ng ganong parang admirable na mga gawain, mga kabutihan nila. So, kung yun, maaring yung mga tinatawag na mabait na yun, tuwang-tuwa sila, mabait ako humble ako. So, merong mga self-exaltation pa rin. So, hindi pa rin siya mabait in the standard of God. May na-miss yata ako nila. Hindi, parang yun na rin parang image bearer yung kay Adam. Parang ganun din yung sense niya image bearer. Pwede bang isa? Sige. Yung with regards naman dun sa hindi, dalawa na. Meron pa bang magtatanong? Parang practical naman, saka yung isa patungkol sa, siguro dilema to ng ng mga naniniwala sa infant baptism din, na we know in the Old Covenant, tinawag niyang anak yung within the lineage ng Israel. Kapag nasa lahi ka, automatic, anak ka ng Diyos dahil Israelita ka pinanganak ka ng Israelita So, ang covenant sign nila noon ay pagtutuli. Kaya after 8 days, tutuliin na kagad yung pinanganak na Israelita. Sa New Covenant, yun yung nagiging dilema. Parang sa New Covenant, yung sign ay baptism. And we know na bata pa lang, binabaptize na sa mga believers ng infant baptism. Paano natin yun, yung with regards sa bearer, or parang in terms of New Covenant, ang hirap kasing isipin baby adopted na So parang if you are aware, or kung aware ka lang ba sa stand ng mga Presbyterian, na kailan tinuring na adopted yung mga bata? Upon baptism ba? Na they would not recognize kasi parang wala akong kamalayan nung binaptize ako, pero kasi sa atin yun yung isang natin kapag binaptize, we recognize na eto, adopted to, we welcome that to the family of God. Kaya binabalikan natin yung
even baptism ni Christ this is my son of whom I am well pleased. Sa atin din parang isa yan sa mga nung naging pagninilay ko na ang mananampalataya upon baptism pwede niyang maging joy yung part na wini-welcome ako as adopted children of God upon adoption. So Ayun, to be honest, di ako familiar yun yung una. sa dynamics ng mga Presbyterian regarding dun sa adoption nila. Pero yung isa sa mga nabasa ko dun sa sa kay Samuel Waldron, yung sa Galatians chapter 4, regarding sa 4-5. pag-address dun sa mga Judaizers ba to? Papaki-correct na lang ako kung tama, baka nakalimutan ko yung ibang meaning. Pero sinasabi dito, in this Corporate adoption in the same way, we also, when we were children, were enslaved to the elementary principles of the world. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who are under the law, so that we might receive adoption as sons. So, kumbaga, ito yung sa panahon ng Old Testament, they were under the law. Pero dito sa, sorry very basic nung ko. Pero yun nga, parang doon sa fullness of time na nakita ng Diyos na kailangan dumating yung Panginoong Hesus ay siya yung nag-redeem sa kanila under the law kasi hindi nila ma-perfect or patuloy lang lagi yung mga sacrifices, yung mga sa kasalanan. So, ayun, hindi ko masyado ma-explain pero again siguro, ayun, dapat pag-aralan pa. Pero di ako familiar dun sa Presbyterian na dynamics nila kung kailan yung adoption sa baptism. Pero regarding Old Covenant sa New Covenant, ayun, kailangan pa aralin. Iniisip ko kasi sa tanong ni Monica kapag adopted ka, hindi ka na i-disown. Alam natin na kahit binaptize yung baby, may mga times na hindi sila nagpo-profess ng faith and they will be denied dun sa covenant. Parang may part na i-acknowledge na hindi sila part ng covenant. So parang somehow merong sense na dinisown. Sa sa context ng Presbyterian? Oo, parang yun yung kung kaya inaano ko kung okay. Kasi meron silang tinatawag na parang corporate adoption na dahil believer, anak ng believer, believer din. Parang may ganong sense. Pero anyway, ayoko maging strawman din sa mga Presbyterian. Napapaisip lang ako dun sa topic natin. Yung sa practical na question, siguro merong sense na alam natin yung kabutihan ng Diyos na ituring tayo na anak or we are adopted as sons and daughters of God, children of God. Pero merong sense din na parang nagiging sa maraming mga Christian na para bang obligado. Halimbawa, mga Kristiyano, wala akong anak, halimbawa, obligado ba ako na mag-adapt din ako kasi nakita ko nag-a-adapt yung Diyos, na para bang napepersa yung mga tao na gawin natin yan kasi total wala tayong anak, let's adopt. Parang yun na lang yung mali ba sa Christian na hindi ko tularan yung Diyos sa pag-a-adapt or kailangan tularan ko siya? Kasi we know that adoption is not force. Maging sa Diyos. So, in a practical sense, dapat ba yung mga Kristiyano ganito? Alam ko malinaw, hindi dapat natin pwersahin ng isang tao na mag-adapt. Pero in relation to our topic today, what practical things na ma-advise mo in terms of the idea of adoption and applying it to yung buhay ko bilang Kristiyano siguro? Ayun, again, babalik ako doon sa Bible kasi Pastor Joseph nun. So, may mga nilatag din siya doon na practical na ways. Ang una talaga is pag-pray mo sila. Pag-pray talaga. Tapos,
possible makipag-participate sa pagdalaw ng mga orphanage or pag-support. Gawin. Parang ang pinaka-heart of it is magkaroon ng pakialam lang sa mga ganun. Kasi may pakialam sa kanila yung well, sa lahat naman ng mga lahat naman para sa lahat naman yung gospel. Pero isa yun sa mga nabanggit na ito yung true religion, yung pagbisita sa mga widows, sa mga orphans. So, with that in mind na sinabi yun sa scripture, so parang siguro may kanya-kanyang conviction on how paano mo masusunod yun kasi hindi naman din lahat talaga able to adapt. So, isa sa mga na-take away ko doon sa class ni Pastor Joseph, yung pag-adapt ng Diyos sa atin ay in eternity past, wise counsel. So, pinag-isipan talaga. So, dapat ganun din sa atin bilang mga finite creatures pa. Talagang yung pag-isipan, yung decision, pag-pray talaga. At yun, at the heart of it, magkaroon lang ng pakialam din sa kanila. Ayun lang siguro sa akin. Ay, ano po, Tito Jacob? Paano ba natin malalaman na ampun na tayo? Kasi baka akala natin ampun tayo, yung pala hindi. Ampon sa context ng siguro po yun pa rin yung evidence din po nung ng isang believer, fruits of the Holy Spirit. Siguro pinakauna naunawaan talaga natin kung ano yung ebanghelyo, saan ba tayo niligtas. Gaya ng sinabi sa pangaral kanina, dapat di lang tayo nakikisabay. So alam natin kung ano yung pinanampalatayaan natin. Siguro that's one, yes, foundational na yun sa isang Christian na, yun, alam niya yung pinanampalatayaan niya. Yung faith niya ay accompanied by works. James. So, hindi nananampalataya by words lang, kundi may kaakibat na paggawa. Ayun, siguro. Thank you po, Tito Jacob. Dun sa tinatanong ni Tito Jacob, hindi labas dun yung pagkatao ng isang inadop eh. So, doon sa adoption, hindi pwedeng labas yung pamumuhay niya doon sa pagkaunawa niya bilang inadop ng Diyos. So, papasok pa rin siya doon bilang mamumuhay ng isang mananampalataya sa kategorya ng pagiging anak niya ng Diyos. So, ibig sabihin, meron pa rin siyang mga resulta ng adoption na yon na dapat ay makikita sa kanya, distinct, na dapat ay makikita sa isang mananampalataya. At yun din, syempre, pamumuhay ayon doon sa klase o paraan o mga means na ibinigay sa kanya ng umampon sa kanya. Salamat Bro PJ. I think okay na yun, no? Sige, nakalimutan ko kanina mag-open. Tama ba? Magka-closing prayer po tayo. Sige, let's pray na po. Salamat sa Diyos. Let's pray. Aming Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat sa pagsamba sa araw ng panambahan. Salamat dahil naalala namin yung kadakilaan ng Ebanghelyo na kung paano ibinilang nyo yung mga mananampalataya nyo sa pamilya nyo. Salamat po, Panginoon. Hindi namin to deserve. Hindi kami karapat-dapat sa such honor. Pero ganun po kayo kabuti para sa kapurihan nyo. Kaya salamat po, Panginoon, na napag-uusapan ito. Salamat po, Panginoon, sa mga nagsulat ng mga patungkol dito. At dalahin ko, Panginoon, na di lang namin ito pinag-usapan ngayon, kundi gagawin namin ito at kamamanghaan namin kayo sa hanggang sa kami mamatay o kayo'y dumating, Panginoon. Pagpalain niya rin po ang araw na to sa mga gagawin pa namin for the day, sa mga pagkain at sa panghapong panambahan. Salamat po. Ito pong dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.